Sa Tehran, kabisera ng Iran, nagaganap ang isang tunay na kalamidad matapos ang malawakang pag-atake ng Israel sa mga pasilidad ng langis ng bansa. Samantala, sa Tehran ay sinabi na hindi muna ilalantad ang pangalan ng bagong kataas-taasang pinuno ng Iran dahil baka agad siyang mapatay. Agad namang idinagdag ni Donald Trump na di magtatagal ang bagong leader. Kasabay ng pagwasak ng Israel sa mga pasilidad ng enerhiya ng Iran, hindi mismo Israel ang inaatake ng Tehran, kundi ang mga bansa sa Persian Gulf. At ngayon, inanunsyo na sa Saudi Arabia ang unang mga nasawi dahil sa pagtama ng Iranian na missile sa isang tirahan. Kasabay nito, binobomba ng Israel ang kabisera ng Lebanon na Beirut. Inaatake ang mga pasilidad ng Hezbollah. Sa Iran, palagi nilang binibigyang diin na ang digmaan laban sa kanila ay malaking pagkakamali ni Donald Trump at hindi ito mauulit tulad ng sa Venezuela. Tatalakayin natin dito ang mga resulta ng ikasiyam na araw ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran, direkta at maikli. Ako si Alexei Pichi para sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento at siguraduhin mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalatala ng mga pinakahuling balita. حضرت آیت الله العظما سید مجتبی خامنه ای Asemkin, tagapagsuri a Yegorova, Dima Torzok. Kaya narito ang maikling buod ng ikasiyam na araw ng digmaan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Pumasok na sa bagong yugto ang opensiba ng Israel laban sa Iran na tinatarget ang mga pinagkukunan ng enerhiya kabilang ang imbakan ng gasolina. Kamakailan kumalat sa social media ang mga larawang nagpapakita ng nasusunog na imbakan ng langis malapit sa Tehran at makapal na itim na usok sa kabisera ng Iran. Yo, ready po. Ang mga subtitle na ginawa ni Matursok. Maligayang pagkatigiran! Huwag kang matakot! Huwag kang matakot! Huwag kang matakot. Huwag kang matakot! Halo! Halo. Abangan. Ayon sa pambansang media, malapit nang pumili ang mga klerikong Iranian na mga ayatollah ng susunod na pinakamataas na pinuno, ngunit hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng kandidato. Ang bagong pinuno ng estado ang hahalili kay Ayatollah Ali Khamenei na namuno ng halos 40 taon at namatay sa unang putok ng digmaan. Noong linggo, nagpatuloy ang Iran sa pagganti sa mga kaalyado ng Estados Unidos sa Persian Gulf kahit na kamakailan ay nasa estadong makipaglaban sa Russia. Maligayang pagdating sa Iran. Itutuloy? At ang kanyang pahayag tungkol sa nalalapit na pagtigil ng mga ganitong pag-atake. Iyan ang buod, ngayon naman ang detalye. May balita ba sa bagong leader ng Iran? Ngayon, ilang oras matapos ang balita na sa wakas ay may bagong nahalal na pinakamataas na leader ng Iran, ang ahensiyang responsabale sa pagpili ng kahalili. Ang asambleya ng mga ayatollah ay hindi naglabas ng pampublikong pahayag. Ilang matataas na pari mula sa asembleya ng mga eksperto na binubuo ng 88 ayatollah ay nagpahayag ng pagkadismaya sa pagkaantala.
Pinalala pa ng pahayag ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Archi ang sitwasyon nang sabihing walang nakakaalam kung sino ang susunod na kataas-taasang pinuno. Kalaunan, inihayag sa Iran na para sa seguridad, hindi muna nila iaanunsyo ang pangalan ng kataas-taasang pinuno ng bansa upang hindi siya mapatay sa unang araw pa lang ng kanyang pamumuno. Dito na pumasok si Donald Trump. Sinabi niyang hindi natalo ang bagong kataas-taasang pinuno ng Iran. Itutuloy, CP tungkol sa personal na pag-apruba. Dapat makuha ng bagong leader ng Iran ang ating pag-apruba, kung hindi siya magtatagal sa pwesto. Ayokong bumalik dito tuwing 10 taon. Gusto naming pumili ng presidente na hindi magdadala ng bansa sa digmaan. Nakadepende ang lahat kung sino ang taong ito. Wala akong laban sa mga lider ng relihiyon, nakikisalamuha ako sa kanila, at sila ay magagaling na tao. Ano na ang balita sa mga pag-atake sa langis? Nitong nakaraan, mismong langis ng Iran ang inatake. Binomba ng Israel ang mga imbakan ng langis sa Iran bilang bahagi ng susunod na yugto ng digmaan. Nakakamangha ang mga kuha at may mga video online na nagpapakitang umuulan ng itim sa Tehran dahil sa nasusunog na pasilidad ng langis. At sa kabuuan, nabalot ang Tehran na makakapal at maitim na ulap. Itutuloy inanunsyo ng militar ng Israel ang pagsisimula ng malawakang pag-atake sa mga target ng rehimeng Iranian sa Tehran at sa iba pang mga rehiyon ng bansa. Ayon sa militar, inatake nila ang punong tanggapan ng Air and Space Forces ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Kahit tumingin ang paumanhin si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran, tuloy pa rin ang mga pag-atake sa Persian Gulf. Linggo, abangan ang susunod, iniulat ang mga airstrike at pagharang ng mga missile. Sa Saudi Arabia, 2 tao ang namatay at 12 pa ang nasugatan matapos tamaan ng Iranian na missile ang isang tirahang bahay. Sa kasalukuyan, nakatutok ang rehimen ng mga ayatollah sa mga bansa sa Persian Gulf. Mas ginagamit ng Iran ang kanilang lakas militar laban sa mga kalapit bansa sa Persian Gulf kaysa laban sa Israel. Представитель корпуса стражи Itutuloy na ginagamit ng Tehran ang 60% ng kanilang kakayahang pandigma para umatake sa mga pasilidad ng Amerika sa gitnang silangan at 40% naman para bombahin ang mga target sa teritoryo ng Israel. Opisyal na impormasyon ito mula sa mga mandirigmang Iranian. Narito ang pahayag ng kinatawan ng IRGC. Itinuturing naming pangunahing kaaway ang mga Amerikano sa digmaang ito, kaya sila ang aming prioridad. Itutuloy. Sa totoo lang, madalas umatake ang Iran sa sibilyang pasilidad sa mga kalapit na bansang walang kinalaman sa mga Amerikano. Ngayong araw, nagbabala ang Central Command ng Estados Unidos sa mamamayang Iranian na inilalagay sila ng Iran sa panganib. Ginagamit ang mga mataong sibilyang lugar para maglunsad ng mga drone at ballistic missiles mula roon na maaaring magdulot ng panganib na gawing mga target ng militar ang mga lugar na ito. Dahil dito, nanawagan ang pamunuan ng Amerika na manatili ang mga tao sa kanilang mga tahanan at mga silungan at wag munang lumabas sa mga lansangan. Iniulat na mula na magsimula ang labanan sa Iran noong nakaraang Sabado, hindi bababa sa 1,205 sibilyan ang nasawi. Ang kabuang bilang ng mga nasawi ay kinabibilangan din ng 174 94 ребенка. na bata. Isang mataas na opisyal ng seguridad sa Iran ang nagsabi kahapon sa CNN na bigo ang bigmaan ni Trump. Itutuloy ng kanyang internasyonal na pagkakamali dahil inakala ni Trump na magagawa niyang ulitin ang modelo ng Venezuela sa Iran. Sinabi ni Ali Larijani na ang Estados Unidos ay nalubog sa sarili nilang pagkakamali at nabigong makamit ni Trump ang layunin niya sa mga pag-atake sa Iran. Agad kong sasabihin na isinasaalang-alam na ng Estados Unidos ang pagpapadala ng Special Forces sa Tehran para kunin ang enriched uranium. Kaya ang operasyon ay magpapatuloy, pero hindi sinasabi ni Larijani na parang natalo na ang mga Amerikano. Ang Lebanon ay tinatamaan din. May pagsabog na naganap sa gitna ng Beirut. Tinamaan ng Israel ang isang hotel sa gitna ng Beirut. Kapansin-pansin na ang atake ay tumama mismo sa gitna ng kabisera, hindi sa timog na suburb na hawak ng Hezbollah. Inanunsyo ng Israel ang pagpatay sa ilang opisyal ng Hezbollah. Kasabay nito, iniulat ng mga bansa sa Persian Gulf ang airstrike at pagharang ng missile.
Inihayag ng hukbong sandatahan ng Kuwait na isang alon ng mga drone ng kaaway ang umatake sa imbakan ng gasolina sa pandigdigang paliparan ng Kuwait. Ang Saudi Arabia, Bahrain, United Arab Emirates at Qatar ay nagulat din ng mga bagong pag-atake mula sa himpapawid. Sa madaling salita, patuloy na inaatake ng Iran ang lahat ng mga kalapit bansa nito. Bukod pa rito, hayagan nang nagsimula ang Iran sa terorismo. Itutuloy, nasira ang planta ng desalination sa Kren. Ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga ito. Sa Persian Gulf at gitnang silangan, ang mga desalination plant ay kritikal na infrastruktura na nagbibigay ng karamihan sa inuming tubig mula sa tubig dagat. Ibig sabihin, ito ay sibilyang infrastruktura at hindi lang basta sibilyan, ito ay kritikal na sibilyang infrastruktura. Itutuloy, людей без воды. Это вот то, itutuloy. что россияне делают в Украине. Sa Israel, naitala na ang unang mga nasawi sa digmaan. Ayon sa datos ng militar ng Israel, 2 sundalong Israeli ang namatay nung linggo ng umaga sa Timog Lebanon, unang mga nasawi sa panig ng Israel simula ng yugtong ito ng digmaan. Bukod pa rito, hindi bababa sa 14 na sundalong Israeli ang nasugatan sa mga huling labanan sa hangganan ng Israel at Lebanon. Ano ang pahayag ni Trump sa loob ng 24 na oras sa ika-9 na araw ng digmaan laban sa Iran? At sinabi ni Trump na maaaring ipadala ang mga tropang Amerikano sa Iran habang nagpapatuloy ang digmaan, ngunit kailangan ng napakabigat na dahilan para dito. Sabi ni Donald Trump, ayaw ng Estados Unidos na sumali ang mga grupong Kurdish ng Iran sa digmaan kontra Iran, kabaligtaran ng dating patatangkang armasan sila ng CIA. Itutuloy ang mga pag-aaklas. Sabi ni Trump, at ito ay CP, hindi kami umaasa sa pakikilahok ng mga Kurdish. Tulad ng alam ninyo, itutuloy. Ayaw naming gawing mas komplikado, ang digmaan na komplikado na, lalo na sa mga Kurdish. Marahil ito na ang pinakamaingay na pahayag ni Donald Trump sa nakalipas na 24 na oras. Isinisi ni Trump sa Tehran ang pag-atake sa isang elementaryang paaralan sa Iran kung saan hindi bababa sa 100 at 68 bata at 14 na guro ang nasawi. Diretsahang sinabi ni Trump, itutuloy, kayo rin mismo ang umatake sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga babae. Ito ang maikling buod na ika-9 na araw ng digmaan. Sa ngayon, itatala muna natin ito. Itutuloy. Pindutin ang notification bell at huwag kalimutang mag-like kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito. Maaari ninyong itutuloy. Ang karugtong ay nasa mga link at detalye sa description ng video na ito o sa QR code na nasa inyong mga screen. Yun lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.